Narito ang isang eksena tungkol sa iPhone 17, 1500 hanggang 1800 words, walang headings at ganap sa wikang Filipino, na may kumpletong impormasyon tungkol sa features nito pero nakapaloob sa anyong kwento. Sa paglalakad ni Arvin sa loob ng pinakamalaking tech mall sa Maynila, ramdam niya ang kakaibang pananabik na matagal na niyang hindi naramdaman. Mula pa kahapon, halos hindi siya makatulog dahil sa nalalapit na paglabas ng pinakabagong iPhone 17. Hindi iyon simpleng telepono para sa kanya, ito ang simbolo ng modernong teknolohiya, disenyo, at bilis ng mundong patuloy na umuusad. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng Apple Store, tumambad agad sa kanya ang mahabang pila, tila isang alon ng mga taong sabik ding makita at mahawakan ang bagong device. Ang ilaw sa kisame ay nakatutok sa gitnang pedestal kung saan nakalagay ang unang demo unit ng iPhone 17, at parang nagliliwanag ito na para bang hiyas na inaalok sa mga tao. Habang lumalapit siya, hindi niya mapigil ang mapansin kung gaano kaiba ang itsura ng bagong modelo. Mas manipis ito, halos 6.8 na milimetro lamang, na may pinakabagong titanium wave alloy na ginagamit sa frame, mas magaan kaysa titanium ng nakaraang taon pero mas matibay, may kaunting kurbo sa gilid at matte na texture na hindi madulas hawakan. Ang harap nito ay halos purong screen, salamat sa Zero Bezel Nano Display, isang teknolohiyang nagbibigay ng 78% screen-to-body ratio. Wala nang notch o butas, nakatago sa ilalim ng screen ang mga kamera sa harap, na pinahusay gamit ang Underlight True Depth System. Kitang-kita niya habang umiikot ang mga tao sa paligid na parang mesmerized sa kinang ng bagong OLED quantum panel na may isa hanggang 240Hz adaptive refresh rate at 3500 nits peak brightness, na kayang tumalon mula sa sobrang bilis at sobrang liwanag ayon sa kailangan ng gumagamit. Nang siya na ang sumunod sa pila, inilapit niya ang palad sa nakahilerang demo units. Pagdampi pa lang ng kanyang daliri, naramdaman niya ang kakaibang haptic feedback, mas tumpak at mas natural kaysa sa nakaraang henerasyon. Binuksan niya ang lock gamit ang Instant Face ID 3.0 na halos walang delay, kahit anino lamang ng mukha niya ang nahadjep. Ang bagong sensor system ay kayang magbasa kahit nasa madilim na lugar o may bahagyang takip ang mukha. Pagbukas ng home screen, ang una niyang napansin ay ang napakabilis na pag-respond ng device. Naaalala niya na ang iPhone 17 ay may A19 Fusion Pro chip, ang unang mobile processor na may quantum-assisted neural engine. Sa simpleng salita, mas mabilis itong natuto, mas mahusay mag-optimize, at mas makapangyarihan sa AI tasks tulad ng real-time translation, image reconstruction, at data compression. Kahit ilang app ang buksan niya, minsan sabay-sabay, hindi man lang bumabagal ang sistema. Sinubukan niyang buksan ang camera app, at doon niya nakita ang mas malaking leap ng bagong henerasyon. Nakaharap sa kanya ang tatlong lente sa likod, nakaayos sa mas compact ngunit premium look ang camera array. May pangunahing 6.4MP Hyperfusion wide lens, 4.8MP periscope telephoto na kayang mag-optical zoom hanggang 15x, at 4.8MP ultra-wide lens na may 130° field of view. Ngunit ang talagang bago ay ang UltraSense imaging layer, isang invisible sensor sheet sa ilalim ng mismong back glass na tumutulong sa pagkuha ng malalim na detalye gaya ng heat signatures, surface textures, at light distortions. Kahit simpleng pagkuha niya ng larawan ng demo table, nagulat si Arvin kung paano napakatindi ng clarity. Parang buhay ang bawat frame, at ang kulay ay mas natural, hindi sobra, hindi kulang. Sa video mode naman, mayroon ng 8K ProRes recording na may real-time stabilization gamit ang bagong Horizon Lock 2.0. Sinubukan ni Arvin iling ang telepono habang nagre-record, ngunit sa preview, ang footage ay parang pinapanood mula sa isang tripod. May bago ring night motion mode para sa video sa dilim, kahit mga gumagalaw na tao ay malinaw, hindi malabo. Pumasok pa si Arvin sa bagong Vision Shot mode, na gumagawa ng tatlong bersyon ng isang larawan, Standard, Cinematic, at AI Enhanced. Ang AI Enhanced ay may kakayahang punan ang liwanag, ayusin ang mga anino, at ayusin ang maliliit na imperpeksyon ng camera optics bago pa masave ang frame. Hindi ito filter, parang camera mismo ang natuto gumamit ng artistic improvements. Pinindot niya ang settings at nagulat sa bagong battery panel. Nasa iPhone 17 ang UltraCell solid-state battery na pinagmamalaki ng Apple.
Tumaas ng halos 35% ang kapasidad at 60% ang overall lifespan kumpara sa nakaraang henerasyon. Mayroon na ring hypercharge 45W wired at 30W mag-charge wireless, na nag-charge ng 0% at 70% sa loob ng 18 minuto. Ang bago pa, may reverse mag-power din, kung saan maaari niyang i-charge ang iba pang Apple devices o kahit ibang teleponong compatible. Habang pinagmamasdan niya, hindi niya mapigil ang ngumiti nang makita ang bagong design color options na naka-display, Lunar Silver, Galaxy Black, Aurora Blue, at ang bagong Phoenix Gold na tila nagbabago ng shade depende sa tama ng ilaw. Isa na agad ang napili ni Arvin sa isip niya. Lumipat naman siya sa AI Showcase section ng settings kung saan ipinakita ang bagong Apple Intelligence dagdag sa iPhone 17. May built-in na personal assistant na hindi lang sumasagot sa tanong kundi gumagawa ng actions across apps. Kapag sinabi mong, ayusin mo ang mga larawan ko kahapon, kusang iingkudlik nito ang mga brightening adjustments, cropping, duplicates removal, at kahit suggestions para sa best shots. Kung sasabihin mo naman na, sabihan mo ako kung may paparating na email na galing sa boss ko, automatiko nitong imo-monitor ang inbox at magbibigay ng alert kapag dumating ang mensahe. May bago ring live translate dagdag na kayang mag-interpret ng boses in real time, kahit walang internet, salamat sa on-device processing ng A19 chip. Sinubukan ni Arvin kausapin ang demo unit sa Filipino at ipinatranslate niya ito sa Japanese. Sa loob ng kalahating segundo, lumabas ang tamang translation, may accurate na pronunciation at tamang tono. Sa loob ng browser, sinubukan niyang i-play ang isang HDR video. Sa gabay ng Quantum OLED panel, parang tumalon palabas ang mga kulay, at ang sound ay mas immersive dahil sa spatial sound 4 na speaker array na ngayon ay may built-in adaptive sound mapang. Nang iPad-on niya ang telepono sa mesa, naramdaman niyang nag-a-adjust ang tunog para hindi masapawan ng resonance ang bass. Habang nakausap niya ang Apple specialist, ipinakita rin nito ang bagong Emergency Pulse System, isang teknolohiyang kayang magpadala ng compressed digital SOS signal kahit walang Wi-Fi o cellular network. Kumikilos ito sa pamamagitan ng satellite, ngunit mas mabilis dahil sa advanced triangulation. Hindi lang mensahe ang ipinapadala, kasama ang health stats tulad ng heart rate, temperature baseline, at movement pattern. Napatingin pa si Arvin sa backside ng device. May bagong microflow thermal pathway ito, kaya kahit matagal mag-game, hindi umiinit ang telepono. Napakaganda nitong maramdaman sa kamay, hindi malamig, hindi mainit, sakto lang. Huling sinubukan ni Arvin ang bagong dynamic touch feature. Kapag mas malakas ang pressure ng daliri, nagbabago ang function ng gesture. Halimbawa, light swipe para magpalit ng app, pero firm swipe para lumipat agad sa home screen. Parang physical button ang pakiramdam, kahit wala naman talagang button. Habang nakatayo siya roon, hawak-hawak ang telepono, naramdaman niya ang kakaibang emosyon. Hindi lang basta ganda, para bang hawak niya ang isang bagay na nilikha para sa susunod na yugto ng teknolohiya. At sa sandaling natawag ang kanyang pangalan para kunin ang unit na in-order niya online, halos hindi na siya makahintay. Pagkalapit niya sa counter, ibinigay sa kanya ng empleyado ang isang makinis, puting kahon, may simpleng ukit, iPhone 17. Habang binubuksan niya ang kahon, naamoy niya ang amoy Apple na amoy bago pa man lumabas ang telepono. Pagangat niya ng unit, tumama ang liwanag sa Phoenix Gold finish, at tumingkad ito na tila may apoy sa loob. Hinawakan niya ito ng dahan-dahan, pakiramdam niya ay may bigat ng halaga ngunit may gun ng kaginhawaan. Sa paglabas niya ng store, inilagay niya ang lumang telepono sa bulsa at binuksan ang bagong iPhone 17. Sa bawat feature na sinusubukan niya habang naglalakad pa uwi, camera, battery, AI tools, display, naramdaman niya kung gaano kalayo na ang narating ng teknolohiya. At sa kanyang isip, alam niya, hindi lang ito telepono. Isa itong pintuan papunta sa mas mataas na antas ng digital na buhay. Sa gitna ng ingay ng syudad, hawak niya ang bagong mundo, isang mundo na kaya niyang dalhin saan man siya magpunta.